naman natin to sa news. Pero sige, aralin pa rin natin ha. Kasi ang dami talagang tumiliksa. Pero parang binabawi na ni Senator Marcoleta yung sinabi niya, di ba? Pero maliban dyan kasi, pati yung anak niya nagsalita. Ha? Sige, tingnan natin. Yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Pero mga clear ha, kanina tinake up natin na yung first take up natin. Meron po tayong mapa. At ito na-recognize, sabi po ni Senator Tolentino. May batas na po tayo, pinakita ko rin po sa inyo, di ba? Kung ano yung mga boundaries, meets and bounds po ng Pilipinas. So may batas na po tayo doon. 12064. Yan, an act declaring the maritime zones under the jurisdiction of the Republic of the Philippines. So hindi po totoo. Kaya ang sabi po ni Senator Tolentino, dito kay Senator Marcoleta ay fake news. Nanlilin lang. Yun yung ginamit niya. Hindi totoo, misinformation, at nanlilin lang. Si Senator Marcoleta. At with that, tinapahina niya po yung ating karapatan mismo sa teritoryo matagal na po natin na inangkin. So, tuloy po tayo. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mga clear. Kaya itong mga eksperto, okay, di ba sinabi siya ay fake news, sinabi siya ay nanlilin lang, sinabi ng mga salita niya ay nag-undermine ng ating mga karapatan, at sinabing ignorante siya. Walang alam, lack of knowledge pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at ng ating mga coordinates. Okay? Daang-daang taong sinakop ng mga dayuhan ng Pilipinas at sa modernong panahon, tila ganyan din daw ang sitwasyon. O, di ba? Ilang taon tayo sinakop ng Espanya, mga kapatid? Pero yun may puwersa yun. Pero ngayon, iba na ang labanan. Troll. Saka mga ganito klaseng mga politiko na katulad ni dating Pangulong Duterte na ipinamimigay halos lahat ang karapatan natin. Sige, tuloy po tayo. Pero ang dahilan hindi raw Kastila, Hapon o Amerikano, kundi mga Pilipino raw mismo. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Pierre Pastor. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Traidor sa sariling bayan, mga nagbebenta umano sa Pilipinas. Pinalagan ni Senator Ping Lacson. Talaga naman mga ka-clear. Diba? Sabi nga ngayon, kung sumakop sa atin dati, Espanya, Hapon, US. Pero ngayon ibang klase, kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino ang inaangat interes na ibang bansa. Ano nangyayari sa ating mga di ba? Hindi ito yung normal na Pilipino na mapagmahal sa bayan. Ano to? Dahil ba, sabi ko, parang gremlins? Na pag naambunan, dumadami sila. Di ba? Instead na pagpursigihin na may paglaban kung anong meron tayo, wala. Pamigay na lang. Mga clear, di ba? Binanggit ko na doon sa isa ating video, yung sa gremlins, na way back, na ito ay nadiskubre nga ni Coloma. Diba? Nadiskubre ito ni Coloma. At nung madiskubre ito, syempre dapat kung kanino, kung sino nakadiskubre. Nagkaroon ng kasunduan, ibinigay ito sa Pilipinas. Kaya po, nagkaroon ng Presidential Decree 1596 noong 1978. So the Philippine government ni-recognize yung legitimacy sa ka-importance nung claim ni Coloma. Na-discover to 1956. Pero may nagsasabing mga Pilipino, hindi ko alam kung Pilipino talaga sila o troll lang sila. So, dumaan dyan yung China kasi nakikipag-trade So, ibig sabihin, pag dumaan siya, kanila na. Diba? May nag-claim. Isla. Saka yung magsasabing, dumadaan ng China, bakit nandun ba kayo nung panahon na yon? Nakita nyo, dumadaan ng China para mag-trade dyan sa lugar na yan. Diba? Yung ibang mga Pilipino ngayon, di ko alam control to, robot or what? AI, di ko alam. Pero kung ganun yung iniisip mga kakli, para lang maipamigay natin yung atin, anong klaseng Pilipino kayo? Diba? Hindi tayo nakikipag-away sa China mga kakli. At yan din ang gusto ng Pangulo, diplomasya. Pero kung ano naman yung atin, huwag nyo naman ipamigay. Ano to, kaduwagan? Naambunan? Anong meron?
Di ba? Tuloy. Mag-amang Senator Rodante at Congressman Paolo Marcoleta. Yan, mag-ama. Mag-amang Marcoleta. Tanga ba ng China? Showmaking founder Jonathan Yung pala yung ano? Tuta daw ba ng China? Mag-amang... Yung pala dapat kong title. yan ang Agenda Weekend Report ni Francis Pono. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Committee on National Defense nitong February 4. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano ang China at binansagang isa sa tinaguriang China Tours kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Ha? Hindi ba ba? Ano sinabi niya? Tagalog naman yun, di ba? Sinabi niya, isuko na lang. Hinamon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Sak daw niyang patriotic public servant si Marcoleta na titindig para sa ating karapatan sa WPS. Alam mo ang ibig sabihin noon? Oh, lumapit ka sa amin. Kasi hindi mo alam to. Alam ko naman patriotic ka. Ganun yung dating, di ba? Ayaw niya na makipag-away kay Senator Marcoleta. Pero sinusugan siya ng anak niya, mga kakli. Ito yung sinabi ng anak niya. Siyempre, come to the rescue yung anak. May nakita akong picture niya, 2015, wala talaga siyang hair. So ito, hindi ko alam kung normal yan mga kakli. Basta wala siyang hair noong 2015. Kung sakaling gerahin tayo ng China, ihileran nyo sa harapan ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard. Tignan nyo magsalita mga kakli. At yung mayayabang na senador. Mga kakli, yung spokes natin ng Coast Guard, ipinaglaban lang naman yung anong karapatan natin. Diba dapat meron nga tayong iisang boses? Paglalaban, pero diplomasya. Pero hindi tayo dapat maduwag kasi alam natin kung ano yung karapatan natin. Yun naman ang ginagawa ng Pangulo eh. Uulitin ko mga kaklir. Ang Pangulo hindi nagdalawang isip na paputol ang floating barriers na inilagay ng China. Hindi siya nagdalawang isip. Pinaputol yan para makapasok ang mga fishermen. Mga fishermen natin. Kasi otherwise, hindi kikita ang fishermen. Pagkatapos yun, tunilada ang nakuha ng ating mga fishermen. Ipangkabuhayan yun. Kung hindi magiging matapang ang Pangulo at ganito magiging laging isip, di ba? Na gera, hindi niya na pinatanggal yung floating barrier. Diba? Pero hindi naman tayo nagkagera because hindi naman kasi tayo nagpo-provoke. Hindi tayo nagpo-provoke. Diplomasya nga ang gusto ng Pangulo eh. Pero wag naman kayo maging duwag. Hindi naman natin gera, hindi gera ang gusto natin. Pero ipaglaban nyo naman, ito, yung mga salita ni Congressman Paolo, kung sakaling gerahin tayo ng China, bakit? Bakit lagi niya na mga iniisip nyo gera? Naglalaban lang natin yung karapatan natin eh. So pag yan ang iniisip nyo na sakaling gerahin tayo ng China, di lahat na lang dito sa Pilipinas, ipamimigay nyo. Di ba? Pro-China ba? O duwag lang talaga? Hindi naman tayo dapat maging duwag sa karapatan natin. Diba? O ihileran nyo sa harapan ng bakbakang itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. So, ibig sabihin, pag nakipaglaban ka, o sinabi mo lang, yung karapatan sa West Philippine Sea, ano yan? Siya na pambabato mo sa gera? Doon sila eh. Yun lagi ang gusto ng punto. Yun, dapat sabihin nyo, takutin nyo sa gera. Dahil ayaw nyo ng gera, di ba? Mahina kayo. Kaya lagi sasabi ngayon nito mga to. Ayaw natin ng gera. Huwag kayo maghamon ng gera. Mahina tayo. Hindi natin kaya. Same narrative. Yan din ang datingan ng mga Duterte, di ba? May sinabi siya, do not attempt. May sinabi siya, we will explore the oil. Tatandaan yun? We will have the oil exploration. Ano sabi ng China kay dating Pangulo Duterte? Do not attempt. Do not dare. Para something to that effect. Diba? Do not attempt. It will be war. Ano ginawa ni Duterte? Walang exploration. Natakot. Diba? Hinahanapin ko yan ha. Wala. Pero kaya nga kay Pangulo nagkaroon ng pagdiscovery ng natural gas eh. Diba? Sabi mo nga, pati pagtatayo lang ng shelter ng fisherman, inayawan ng China. At nung inayawan, walang ginawa si dating Pangulo Duterte. Pinatanggal yung ginagawa na dati. Diba? Wala.
Yun lagi, hindi natin kaya, mahina tayo, yung mga papel na yan is just a piece of paper na pwedeng itapon sa basura. Yan sila, pare-pareho. Sige, ito ha. Tapusin ko lang itong kay Paulo, kay Kong Paulo. At kapag pinauwi ang daan-daan libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang Chinese investors dito sa bansa, singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at pagtusto sa mga mawawalan ng trabaho maging ang pamilya nila. Kaya nga mga ka-clear, di ba may nahuli? May nahuli ang DILG at saka Bureau of Customs na manufacturing ng fake na sigarilyo, mga Chinese ang nandoon. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Yung ba ang pinagmamalaki natin na hindi man lang tayo kumikita? Kaya nga sasampa ng kasong economic sabotage. Yun ba? Mga investors? Ang matitinong investors, mga ka-clear, ayaw ng gulo. Kaya wag tayong takutin ganito. Nagsanib puwersa pa silang mag-ama. Yun naman ang kinainis ni Senator Lacson. Hindi kayo ang totoong pro-Philippines. Kayo ang traidor. Dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay ninyo sa alangan ng mga Pilipino. Yan yung naratibo. Same narrative. Ito, ganito. Itong naratibo ng pinupuon nila. Kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel wala yan. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala. Ano nangyari sa usapang bugoy? Sabihin ko sa'yo, bigyan mo sa akin, sabihin ko, utang ina papel lang yan. Itatapon ko yan sa West Basket. This is a far cry from the president's pronouncements before the international community late last year. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. Ewan ko, may binabasa ka kasi, hindi yan ang totoo. Ang totoo, di ba? Ito, mga kliro. Ito pa. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, "Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Diba? Parehong-pareho, mga clear? Parehong-pareho. O, ito pa, mga clear. Kung papaano, noong panahon ni dating Pangulo Duterte, pagdating sa China protest, nag-protest ang China, pinahinto yung pagpapagawa ng nipahat sa sarili nating Sandy Cay. Yan President Duterte stopped the building of nipa huts and other construction work on a newly formed sandbar. Mga clear, kaya ito nagpapatayo ng nipa hut at tatayuan ng mga Pilipino, ng mga fishermen. That's occupation. That's possession. Possession yun dapat. Diba? Para maklaim natin yan. Yan yung inayawa. Diyan nagkaroon ng issue si Supreme Court Justice Carpio. Ilaban mo yan. Malaking bagay yan. Kasi pag yan, sandbar, hindi na, naging permanente na yan at hindi na lumulubog, pwede siyang territory. Ayan, in a disputed South China Sea after China protested. Pinahinto, nung nagprotesta ang China, huwag ka magpatayo dyan ng mga nipahat. Sabi ni Duterte, hinto. Defense Secretary del Pino Santa said on Wednesday, disclosing details of the new territorial spot for the first time. Diba? Atin na yan Tapos ito mismo, pinabantayan sa Chinese vessel. The dispute over string of sandbars called Sandy Cay emerged in August and prompted China and Philippines to consider negotiating some sort of protocol or arrangement to allow both sides to prevent such incident from spiraling out of control, Rizal said. Why should I defend a sandbar? Yan yung Pangulo. Diba? Kaya sabi ni Justice Carpio, ilaban yan. Party natin yan. Diba? So, konting utos lang, sunod si dating Pangulo Duterte. Sige, tuloy tayo sa news. Pinapakita ko lang sa inyo kung anong naratibo meron sila. Pareho sila, mga kakli.
kaya karangalan daw na i-arrange ang pagsama ng senador sa awareness flight. Makikitaan na dito ang sitwasyon doon kabilang ng Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariala. Hindi ito ang unang iringan ni Tariala at Marcoleta. Rewinding to February 18, 2025, naging mainit ang palitan ng salita ng Noy Sagi Party List representative na si Marcoleta at si Commodore Tariala matapos sabihin ng mambabatas na there is no such thing as the West Philippine Sea. Oh, di ba? Kinumpronta ni Marcoleta si Tariala sa House Tri-Committee Inquiry sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation, partikular nang mabansagan si Marcoleta ng mga vlogger bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariala. Pinabulaan na naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, nagkamayan at nagkaayos naman ang dalawa. Sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo. Yun na. Mga Chris, sinabi ko na yan sa inyo natin, sa isa nating topic. Divide and rule. Yun na, nagkakagulo tayo. Instead na magkaisa tayo, nahahati tayo. Diba? Nahahati tayo. Tungkol sa Pilipino Tapos, ang masakit pa, mga mambabatas pa natin. interest. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas. Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China, oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan. Oo, kasi gagawin yan, ay, hindi naman pala atin. Sige, bigay mo na kasi magkagera. Yun lagi yun yung lagi na lang gustong ipunto. Diba? Ang problema, mali yung naratibo nila. Mali. At sa international law at ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Kamakailan lang, naging mainit ang palitan ng ilang mga senador kaugnay ng girian ni Tariala at ng ilang personalidad mula sa Chinese Embassy. Para naman sa maritime expert na si Professor at Attorney J. Batong Bakal, Certainly, it's unacceptable for a senator of the Republic, no less, to suggest even that we simply give up any Tama, senador ka eh. Magawa ka ng batas eh. Tapos may batas na dito. Tapos bigla mong pahihinain. Dalawa pa sila. Mag-ama. portion of the national territory just on his say-so. Or a senator to suggest that as if he is just trading bananas in the market, no, that is not just acceptable, it is inconceivable, really. And I would say it's a very serious blot or paint on the reputation of the Senate, the legislative branch, and the entire Philippine government. Para sa abogado na si Atty. Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko sa Yun ang suggestion. Silang isuko sa China, wag yung karapatan natin, wag yung teritoryo natin, sila Marcoleta ang isuko sa China. People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinibenta umano ang bansa para sa So, ano sila? Threat sila sa national security? Mas matindi pala yung sinabi ni Senator Lacson. Threat sila amang Marcoleta sa national security natin? Palitan natin, ha? Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinibenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Git ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Ikinalungkot din ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ng opinyon ni Marcoleta sa pagsurrender sa KIG. Git ni Tulfo, maraming nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin, kaya nakakahiya para sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang Tama mga kaklira, ang dami natin mga heroes. Ha? Nandiyan si Jose Rizal mga kaklira. Alam niyo naman, di man siya tumawak ng gulok o ng itak. Gumamit siya ng ballpen. Na up to now, pinapakita niya sa atin ano yung naranasan natin ng mga Pilipino, ng mga ninuno natin, yung hirap ng sinakop ng ibang bansa. Dapat hindi natin makalimutan yun. Diba? teritoryo ng bansa. Maling mindset din daw na isiping maliit lang tayo at kaya tayong durugin ng ibang bansa. Diba? Huwag natin sabihin niya, kaninong mindset yan? Kay Duterte. Mindset ng mga DDS, ganyan.